Term. Embrace your beauty. Anak ba? Anak mo lang. 105.1 Mega News FM. 105.1 Mega News FM. Anak ba? Anak mo lang. 105.1 Mega News FM. Broadcasting live from the tuna capital of the Philippines. Metro Jensen. Metro Jensen. Your number one FM station in Surgeon. This is 105.1 Mega News FM General Santos. Your number one choice of music, news, and information. 105.1 Mega News FM. Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Hi, this is Boy Abunda and you are listening to the Voice of the Youth Radio. Ikaw na. What's up, y'all? My name is Apple the App and listen to the Voice of the Youth Radio. Pakinggan niyo. You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 Hi, this is Ding Dong Dantes and you are listening to Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Gusto mo bang ma-inform? Ma-inspire? Ma-involve? At ma-empower? Get to know the latest information and technology. Engage in the most awesome advocacies. And meet the coolest young Pinoys. Hashtag VOTY Radio. VOTY. Voice of the Youth. Kasama ang inyong mavovoting barkada. Papa Lem. Tito Jack. At ang buong tropa ng Voice of the Youth Network. Dito lang sa 105.1 Mega News FM General Santos. Sabado, 4 p.m. to 5:30 p.m. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! Rise up, stand up, come together. Shout it out and be heard. We have the youth power. We can make the difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Ang tinig ng kabataan, hindi magpapatinag at di magpapayanig. Kami ang boses. Kami ang makabagong kabataan. Kabataang nagtatanong at nag-uusisa. Kabataang may pagmamahal sa wika at sa bansang malaya. Kasama ang buong pwersa ng Voice of the Youth Network, VNN, Creative Voices, The Voice of Creativity, Certified Voice Artist Program, Certified Voice Artist Philippines, CVAP Incorporated, National Youth Commission, Philippine Information Agency Region 12, at ng 105.1 Mega News FM General Santos. We are the power. We are the voice of the youth. Welcome to Voice of the Youth Radio. We're the voice of the youth. Rise up,
Great day, maligayang Sabado mga kaboses, ka-vote all over Philippines at sa buong mundo, isang mapagpala at mapalayang araw sa inyong lahat. Sa ngalan nag-iisang voice master ng Pilipinas, walang iba kundi si Pozzolo de Leon Gonzalez, ang founder ng Voice of the Youth Network, Certified Voice Artist of the Philippines Incorporated at Creative Voices Production, at syempre ang inyong voice papi at executive director ng Voice of the Youth Network sa buong Pilipinas. We have Papa Lem. Ako po ang inyong katinig at magiging kasangga po ninyo sa hapon na ito. We have Kuya Matt, aka Voxiner Matt. Ayan, akala ko Kuya Jay ka ngayong hapon, Kuya Matt pala. Isa at kalahating oras na naman tayong magsasama-sama sa isang programang punong-puno ng information, inspiration, involvement at empowerment para sa kabataang Pinoy. Nawa ay makasama namin kayo na kilalanin at kausapin ang mga natatangi at kinabibilibang mga kabataan ng ating bayan. Ako po ang inyong katinig at kababayang katuwang ng kabataan, Tito Jack. John Anthony Kabuga, ang inyong The Voice Vision ng CVAP Batch number 10 at Voice of the Youth Network, boses ng kabataan sa larangan ng edukasyon. That's right! At live na live po tayo ngayon at napapanood at napapakinggan sa 105.1 Mega News FM General Santos sa programang Gawa ng Kabataan at para sa Kabataan. Welcome to the show! At syempre, welcome to Voice of the Youth Radio! Ayan, magandang hapon sa ating mga tagapakinig, mga kamega. Oo, Kuya Matt. Alright, Tito Jack, ano ba yung mga aabangan natin ngayong araw sa ating Voice Radio? Ayan, bago ko sabihin yung ating mga kaabang-abang na balita at mga bisita natin mamaya, Kuya Matt, kamusta naman at nandito ka ngayon sa Mega News FM? Yeah, first time ko nga na-imbitahan dito ni Papa Lem dahil wala si Papa Lem ngayon. Na-shock ako, kala ko joke lang yung akong hahaligi. Totoo pala yun. Totoo pala yun. Ako pala yung papalit sa kanya for this event, ang ating pong programa ngayong hapon. Oo, pero babalik naman si Papa Lem next week sa programa natin. Hindi na ba siya babalik? I think makakahabol pa naman si Papa Lem ngayon. Tingnan natin. Mamaya aabangan natin. Oo, dahil busy siya. Shout out daw ngayon, no? Watching from the van, papunta na kami dyan, sabi ni Papa Lem. Siyempre, yan naman si Papa Lem, daming mga ganap sa buhay, daming ginagawa. Kaya naman ang busy. Kaya siguro maganda na rin para nabibigyan ng opportunities yung mga iba pang walang ginagawa dahil sa sobrang dami ng mga roles niya sa live. Totoo yan. Siya talaga kasi yung taong hindi nagpapahinga. Oo. Ayan, shoutout Papa Lem dahil wala ka ngayon. Ginigisa ka namin ngayon. Anyway, sige, Kuya Matt, go ahead. Siyempre, marami tayong mga gagawin at mapapakinggan sa ating mga segments for this afternoon. Meron po tayong Youth in Action. Siyempre, mapapakinggan po natin yan mamaya. We have also the opportunities of the youth. At meron din tayong trending news. Kaya, ano-ano ang ating aabangan ngayong araw sa Voting Radio? Para sa Youth in Action, issues sa teenage pregnancy at adolescent reproductive health, tututukan ng kabataan sa Paliwanag Campaign. Sa opportunities for the youth, Office of the President at CHED iniimbitahan ang mga estudyante na makilahok sa isang Between Isang Mithiin Parole Making Contest. At sa trending news, Miss Fisheries ng Mindanao State University General Santos kinoronahan sa unang pagkakataon sa Miss MSU Gensan. Nako, yan ang mga balitang aabangan natin sa Voting Radio's News for the Youth. At syempre, Kuya Matt, para sa ating Believe Kami Sa'yo, makakasama natin ang mga kabataang manunulat mula sa Sarangani Writers League o SWL upang magbahagi ng kanilang advokasya at mga akda. Eto pa para sa What Do You Think? Question of the Week. Kung may isusulat kayong maikling kwento, tungkol saan ito at bakit? Ayan, ulitin natin yun, Kuya Matt. Kung may isusulat kayong maikling kwento, yan ha, tungkol saan ito at bakit? Nako, pag-uusapan natin yan mamaya, Tito Jack. Yes, tama ka dyan, Kuya Matt. Ibahagi yan sa ating Facebook live chat o i-comment sa Facebook post ng Voice of the Youth Network. Babasahin namin yan mamaya-maya. And of course, para sa Bigkas Kabataan, sino kaya ang magbabahagi ng kanyang spoken
word poetry sa linggong ito. Abangan natin yan, Tito Jack. Nakaka-excite. Yes, Kuya Man, nakaka-excite talaga yan. At iba't ibang fun kaalaman ibabahagi sa atin ng ating Il Boxinador Triviador, Kuya Navi, sa Voti Trivia Time. Lahat ng yan ay inyo lamang mapapakinggan dito sa ating programa, kaya huwag nating patagalin pa. Simulan na natin ang episode 2 ng Voti Radio! Alright, magandang hapon mga katinig, ka-Voti at ka-Mega Nationwide Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang ating katinig newscasters para sa Voti Radio's News for the Youth. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, ang pambansang kape ng bayan. Pakape-kape ka lang, naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Capsule, kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. At Mega C Plus, Sodium Ascorbic Plus Zinc. Pag always kang naka-Mega C, always kang healthy. Kasama ang inyong mga katinig, ako po si Kuya Matt, Vox Senior Matt J. Matthew Binyas. Araw ngayon ng Sabado, October 14, 2023, ating pakinggan ang mga natatanging balita para sa kabataan sa linggong ito. Para sa Youth in Action, issue ng teenage pregnancy, tututukan ng kabataan sa paglulunsad ng Paliwanag Campaign. Para sa buong detalye, alamin natin mula kay Jay Binyas. May liwanag kapag may paliwanag. Ito ang tagline ng Book Advocates for Healthy Adolescents o AHA sa kanilang kampanya na tutugon sa issue ng teenage pregnancy. Tinawag nila itong Paliwanag Campaign. Ayon sa AHA Executive Head Vince Vicente, ang Paliwanag Campaign ay isang kampanyang nagbibigay liwanag sa mga kaisipan ng mga adolescents o kabataang edad 10 hanggang 19 tungkol sa realidad ng teenage pregnancy o maagang pagbubuntis. Ayon naman kay AHA founder Clyde Almaden, ito rin ay upang ipaliwanag sa mga teenagers ang mahalagang kaalaman tungkol sa mga maaaring kakaharaping komplikasyon ng early parenthood. Upang maisakatuparan ang kampanya, ang AHA ay nakikipag-ugnayan sa Save the Children Philippines Commission on Population and Development, City Population Management Office, City Mayor's Office, Youth Affairs and Development Office, Department of Health Region 12, City Health Office at Rural Health Unit ng Barangay Kalumpang. Dinaluhan din ito ng nasabing campaign launching ng ibang mga partners katulad ng Philippine Information Agency o PIA Region 12, Voice of the Youth Network, Team Support Group, iba pang organisasyon at media networks. Para sa ibang mga impormasyon kaugnay sa Paliwanag Campaign, maaaring bisitahin ang Facebook page ng AHA Advocates of Healthy Adolescents at yan po ang mga detalye. At yan ang ating Youth in Action kasama ang PIA SOC Surgeon. Ako po, si Jay Binyas para sa Voti Radio's News for the Youth. Ayan, maraming salamat, Jay Binyas. Ayan, Kuya Matt. Ayan, so yun yung mga dapat abangan natin dahil matututukan natin yung mga kabataan patungkol dito sa issue ng teenage pregnancy. Nako, napaka-serious nito na issue, Tito Jack. Dapat maging aware ang ating mga kabataan patungkol dito. At napakaganda ng sinabi kanina, no, yung tagline nila na may liwanag kapag may paliwanag. Kaya dapat tayong maliwanagan dahil kasama nga natin ngayon ang ating Il Boxinador Triviador, Kuya Navi, para sa ating trivia, fun kaalaman. Kuya Navi. Yun, at napakaganda na talagang gawain to. No? Magandang initiative ng Advocates for Healthy Adolescents. No? Kaya nabanggit nga kanina ni Kuya Matt, no, na ang salitang adolescents ay ang mga kabataang edad 10 hanggang 19 na taong gulang. Ang salitang ito ay nagmula sa salitang Latin na adolescere, na ang kahulugan ay to grow up or to grow into maturity. At unang itong naitala noong ika-15 siglo. Ang adolescent stage naman ay unang natuklasan noong 1904 ng pinakaunang pinuno ng American Psychological Association na si Granville Stanley Hall. At yan ang trivia, fun kaalaman from Kuya Navi, Kuya Matt. Ayan. Gusto ko yung pagkakasabi niya ng, ano ba yun?
Adolescence. Yan. Nako. Oo, yun pala ang tamang Kala ko, pagkabigkas. adolescence. Ang Akala dami ko- ng mga versions. Oo. Pero yun na yun. Yun na yun. Oo, tama pala. Pero yan na nga. Kuya Matt, ano pa ang ating mga balita ang hatid dyan? Para sa Opportunities of the Youth, Office of the President at CHED, iniimbitahan ang mga estudyante na makilahok sa isang mithiin parole making contest. Para sa buong detalye, alamin natin mula kay James Daniel Guevara. Iniimbitahan na ng Office of the President o OP at ng Commission on Higher Education o SHED ang mga estudyante mula sa mga state universities and colleges o SUCs sa buong Pilipinas na makilahok sa isang mithiin national parole making contest ngayong taon. Ang mga interesadong grupo na binuo ng hindi hihigit sa 4 na estudyante na nais lumahok sa kompetisyon ay kailangan magsumite ng isang orihinal na palhol gawa sa mga recyclable endemic materials katulad ng bamboo, papel at niyog maliban sa plastic materials na kumakatawan sa mga kakaibang tradisyon ng mga SUCs kung saan sila nabibilang. Kailangang magbigay ang mga kalahok ng mga printed at soft copies ng official endorsement letter mula sa nire-representa nilang SUC. Ang pagsusumite ng mga entry sa Malacanang ay tuwing Lunes hanggang Biyernes lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon bago at hanggang October 27, Biyernes lamang. Ang ibang mechanics ng kompetisyon at ang criteria for judging ay maaaring ma-access sa official Facebook page ng Social Secretary Office. Ang mga mananalong SUC ay makakatanggap ng photo at video editing package na binubuo ng 1 GB G7 laptop, isang taong Adobe Creative Cloud subscription, Canon M50 camera, 1 DJI Ronin SC camera stabilizer, 3-axis gimbal, at isang Insta360 Flow AI-powered smartphone stabilizer. At yan ang ating opportunities for the youth. Kasama ang PIA SOC Surgeon, James Daniel Guevara para sa Botis Radio's News for the Youth. Ayan, maraming salamat James sa iyong balita for this afternoon. Ako, napakaganda ng programang ito. Tito Jack, maraming madidiscovering talents mula sa mga estudyanteng ito. Totoo yan, Kuya Matt. At dahil dyan, tawagin natin muli ang ating Ilvox Senador Triviador dahil nasabi nga ang salitang parol. Ano kaya ang kanyang hatid dito? Parang na-challenge ako doon bigla, Tito Jack ha. Pero yes, grabe no, parang ilang buwan na lang, Pasko na naman. Oo, bilis lang. Napakagandang balita. Pero syempre, dapat meron tayong fun kaalaman para sa ating kabataan. Ang salitang parol, alam nyo ba, ay hango sa salitang Espanyol na farol. Ang ibig sabihin naman ito sa Ingles ay lantern. Una itong ginawa ng artesano na si Francisco Estanislao noong 1928 gamit ang kawayan, papel de hapon at kandila bilang simbolo ng tala o bituin na naging gabay ng 3 mago patungong Bethlehem. Ngayon, alam niyo na. Back to you, Tito Jack and Kuya Matt. Maraming salamat, Kuya Navi. Naku, ngayon ko lang nalaman yon. Marami palang meaning yung mga sinasabit natin sa mga bahay natin. Alright. So ano bang susunod pang mga detalye sa mga balita natin ngayong hapon ang nasa listahan pa? Tito Jack. Bago natin sabihin yan, Kuya Matt, sabi nga kanina sa ating news, no? Para sa opportunities for the youth, yung creativity talaga ay napapakita ng ating mga kabataan dahil nga original na parol ang kanilang gagawin, no? Creativity tsaka craftsmanship talaga yung ipinapakita dito. At dagdag pa natin yan, gagamitin nila yung mga recyclable materials. Totoo, ayan, so napaka-challenging ito para sa mga lalahok sa kompetisyong ito. Makikita talaga natin, Tito Jack, ang kanilang pagiging creative in this kind of competition. At ito pa, Kuya Matt, sabi nga dito sa guidelines nila, 3 feet in diameter daw, including the inner and circular structure ang gagawin nila sa parol. And lights are required, pero walang walang live fire tsaka candles na gagamitin. Ayan, ako, napakaganda nito. Umiilaw pa pala. Oo, umiilaw. Ang galing. Wag lang, iwasan lang talaga yung mga apoy-apoy, di ba? Dahil masusunog yung mga parol natin. Oo. Doon lang tayo sa pa-lights, pero maganda na yon. May lights. Kaysa naman yung masunog, baka masunog yung buong area kung saan nilalagay yung mga parol. Maganda naman. Maganda na merong parol, pero talagang iwasan yung mga para safe naman. Delikado yung mga sunog-sunog na yan. At eto na nga,
Para sa Voti Trending News, Bulawan Ka, MSU celebrates 50th Golden Anniversary. Ang mga detalye niyan na alamin natin mula kay Lorraine Boycer. Matagumpay na nagtapos sa 50th Golden Anniversary at Intramurals ng Mindanao State University, General Santos o MSU Jensen, nito lamang October 4 to 10. Ito ay dinaluhan ng iba't ibang mga panauhin at mga mag-aaral mula sa iba't ibang institusyon sa lungsod. Sa loob ng isang linggong selebrasyon, naging usap-usapan ng kaganapan sa loob ng pamantasan kung kaya't nakatutok ang lahat sa mga aktibidad na inunsad dito. Isa sa mga nag-trending ay ang kauna-unahang pagkamit ng corona ng College of Fisheries sa pamamagitan ni Cyril May Marcilla. Naging makasaysayan ang kanyang pagkapanalo dahil sa loob ng 50 taon ngayon lamang nakamit ng College of Fisheries ang corona sa Miss MSU. Kilala ang Mindanao State University bilang isa sa mga tanyag na universidad sa rehiyon at sa bansa. Isa din ito sa iilan lamang na peace advocates at inclusive universities kung saan hanggang ngayon ay layon pa rin itong maisulong ang pagkakaisa ng mga komunidad. Lalo na ang mga kabataan na magkaroon ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng relihiyon o estado ng buhay. Bulawan Ka, MSU ang naging kataga ng selebrasyon. Ang salitang Bulawan ay nagmula sa salitang Magindanaon at Cebuano na nagkakahulugang ginto sapagkat ito'y pagbibigay-pugay sa 50th Golden Anniversary ng MSU Jensen. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin lumilikha ng pangalan at kasaysayan ng pamantasan sa tulong ng mga kabataang scholar nito. At yan ang ating Voti Trending News kasama si Katini Kira Pangato, Lorraine Boycer para sa Voti Readers News for the Youth. Alright, congratulations sa mga MSU-hans dyan ha. Happy 50th anniversary sa inyong school. Ayan, kauna-unahang pagkakataon yun na Kuya Matt, no, na hinirang talaga yung term. Na nakamit ng MSU, ano yan, fisheries ba? Diba? Oo, fisheries. After how many years? Ilang taon ba yun? Pero deserve naman dahil 50 pinaghirapan, Tito Jack, yung pagkakuha ng corona sa kanilang for how many years, no? Tagal. 50 years. Ang tagal din nun. Pero, syempre, pagdating sa mga trivia, hindi magtatagal dyan. Si Ilbok Senador Triviador, ano bang trivia natin sa balitang ito, Kuya Navi? Ayan, Tito Jack, yes, I'm back. Naunahan na ako ng ating youthcaster. Meron din siyang pa-trivia kung saan hango yung salitang Bulawan. Bulawan, yan. Pero syempre, meron pa rin tayong baon dyan. Kabataan, alam nyo ba, ang intramurals ay unang isinagawa noong 1913 sa Ohio State University at University of Michigan sa pamumuno ni Elmer Mitchell, na isang American football at basketball coach sa Michigan. Siya rin ang itinuturing na father of intramural sports at siya rin ang nagsulat ng aklat na Intramural Athletics noong 1928. O ngayon, alam nyo na. Back to you, Tito Jack and Kuya Matt. Maraming salamat sa patriview natin. Ako ngayon, sa mga nakikinig ha, ayun, meron na kayong alam patungkol sa mga dinidiwang ninyo every year sa inyong mga schools. Okay, I hope na maraming natutunan ng ating pong mga listeners na napapakinggan po ninyo ang ating pong mga inahatid po sa inyo ng mga balita ngayong hapon. Ayan. So, syempre, congratulations. Syempre, hindi lang po i-congratulate natin yung mga nanalo sa sumali dito sa MSU Intramurals. Pati na rin yung mga gumawa ng kanilang best para magsali sa mga iba't ibang activities ng inyong intramurals. Congratulations! At syempre ito, maraming mga nagko-comment dito sa ating live babasahin natin ngayon. Ayan, ito syempre grabe ang pagko-comment dito ng ating Papa Lem Perolino, ang ating voice papi. Sunod pa talaga dapat yun, Jay. Pero sige lang, syempre. Kung nagchat-chat si Papa Lem sa akin, dapat talagang respondihan kaagad natin. At hello, magandang hapon din kay Annie Rose Sanico. Ayan, isa rin natin yan na youthcaster. Great day, Voti. And eto, hello din kay Dine Emil Libaf.
Ayan, napahirap naman ang apelyido ni ma'am. Pero hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. And, eto, meron daw nag-cheer dito si Arham. Go daw kay Lorraine Shane. Ayan. Ako, kinalingan din naman ni Shane ang kanyang performance sa pagbalita ngayon. Baka sa susunod magiging news anchors na rin ito mga youthcasters natin na humahatid ng mga balita dito sa VOTY. Abangan natin yan. At nandito rin, nag-comment rin si Joshi. Hello po, pa-notice. Ayan, na-notice na po kayo, madam. Magandang hapon dyan ha sa mga nanonood sa ating pong Facebook Live. Huwag po kayong mahiya na mag-comment para po mag-greet natin dito sa ating program for this afternoon. Siyempre, marami pong mga members din ng Voice of the Youth Network na nanonood at nakikinig. Ayan, wag po nating hayaan na hindi po natin mailagay yung ating mga comments dito sa ating live para mabasa din po ng ating pong mga kasamahan dito. And, siyempre, makakasama po ninyo ang inyo pong mga youthcasters, ang inyong mga katinig every Sabado. Ayan, maging habit na po natin yan ha, mga katinig, na i-tune in ang ating pong mga radyo kada hapon. Tuwing hapon po yan, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon para po matignan po natin yung mga katinig natin na nagbabalita rito, yung mga youthcasters natin. Yan, maraming salamat Kuya Matt. Oo, at yan ang mga balitang nakalap ng inyong VOTY Youthcasters ngayong linggo, 10 ng ating mga katinig Youthcasters. Ito ang VOTY Radio's News for the Youth. Alright. Ayan ang mga balitang nakalap ha. Ayan, sa susunod pong Sabado, abangan po natin ang mga iba pang mga balitang ihatid ng mga youthcasters dito sa ating pong istasyon. Ito lang sa Mega Radio. Yes, Kuya Matt, ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Creative Voices, the voice of creativity. Certified Voice Artist Program, Voice of the Youth Network, Mega News FM Gensan at ng Philippine Information Agency, Region 12. Diyan lamang po kayo, susunod pa ang Believe Kami Sa'yo. Magbabalik kami pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 What's up, y'all? My name is Apple the App, and listen to the Voice of the Youth Radio. Pakinggan niyo. Bebo, 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 bebo.
voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Hi, this is Boy Abunda and you are listening to the Voice of the Youth Radio. Ikaw na. What's up, y'all? My name is Apple the App, and listen to the Voice of the Youth Radio. Pakinggan niyo. You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 Hi, this is Ding Dong Dantes and you are listening to Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Gusto mo bang ma-inform? Ma-inspire? Ma-involve? At ma-empower? Get to know the latest information and technology. Engage in the most awesome advocacies. And meet the coolest young Pinoys. Hashtag Voti Radio. V-O-T-Y. Voice of the Youth. Kasama ang inyong mavovoting barkada. Papa Lem. Tito Jack. At ang buong tropa ng Voice of the Youth Network. Dito lang sa 105.1 Mega News FM. General Santos. Sabado, 4 p.m. to 5:30 p.m. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! Rise up, the world know. Stand up, come together. Shout it out and be heard. We have the youth power. We can make the difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Was driven by the fire inside of you. Was hoping they could recognize you. The poison of the world is killing you inside, and you're locked with limitations. Close your eyes, imagine the future. You can reach the skies if you wanted to. Inform and inspire, be involved, empower. We are the power, we're the voice of the youth. Rise up, let the world know. Stand up, come together. Shout it out and be heard. We have the youth power. We can make the difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Open up your eyes, listen to the voice inside. Light up the fire, burn it bright inside you. Embrace your path to pave your tomorrow. And don't forget, we're here for you. Just go on forward, believe that you can, and you'll achieve what you want if you believe in you. Let's do it together, united we stand, 'cause if we go together, we have the power.
Talking about living your life. Talking about living your future the way you want it, it's supposed to be. We'll be happy, you and me. Break your walls, step ahead, stop living the people's dream. Start believing in yourself, start believing what you can achieve. Participate with our cooperation, all initiation. Dream big dreams, please demonstrate with all your strength, so we can scream that we're the voice of the youth. Rise up, let the world know. Stand up, come together and shout it out and be heard. We have the youth power. We can make a difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Hi, this is Boy Abunda and you are listening to the Voice of the Youth Radio. Ikaw na. What's up, y'all? My name is Apple the App, and listen to the Voice of the Youth Radio. Pakinggan niyo. You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 Hi, this is Ding Dong Dantes and you are listening to Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Gusto mo bang ma-inform? Ma-inspire? Ma-involve? At ma-empower? Get to know the latest information and technology. Engage in the most awesome advocacies. And meet the coolest young Pinoys. Hashtag VOTY Radio. VOTY. Voice of the Youth. Kasama ang inyong mavovoting barkada. Papa Lem. Tito Jack. At ang buong tropa ng Voice of the Youth Network. Dito lang sa 105.1 Mega News FM. General Santos. Sabado, 4 p.m. to 5:30 p.m. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! Rise up, the world know. Stand up, come together. Shout it out and be heard. We have the youth power. We can make the difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Muli pong nagbabalik ang Voice of the Youth Radio. Dito lamang sa 105.1 Mega News FM General Santos. Ayan, nakasama niyo pa rin ang inyong voice papi, Papa Lem. At Tito Jack, time check natin ngayon, it's 4:41 in the afternoon. Time check is brought to you by Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, ang pabansang kape ng bayan. Pakipakape lang, naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Capsule, kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. At Mega C Plus, sodium ascorbate plus zinc. Pag always kang naka Mega C, always kang healthy. Yan!
At para sa ating What Do You Think question of the week, pwede nyo pong i-comment ang inyong mga sagot sa ating live stream sa Facebook page ng 105.1 Mega News FM. Ang tanong, kung may isusulat kayong maikling kwento, tungkol saan ito at bakit? Yan. Interested na kami. Meron na nag-comment sa Voice of the Youth Network Facebook page at iintayin namin yan sa ating 105.1. Ay, kanina nawala ako, no? Welcome back, Welcome back, Papa Lem. Konting kwento, bumisita kasi si Secretary of the Interior and Local Government, Benjamin Abalos Jr. para siguruhin yung ating upcoming barangay and SK elections. Region 12. Yun lang naman, mamaya na yung kwento. At syempre, Papa Lem, no, babasahin natin yung kanilang mga comments sa Facebook post natin. Meron sa Voice of the Youth Network. Pero dito sa Facebook Live natin ngayon sa Mega News FM, parang wala pa. Sige. Or mamaya na lang, no? Mamaya na lang. Dahil nandito na ang ating mga bisita. May surprise kami sa inyo. At as promised, may makakasama tayong mga kabataan upang magbahagi ng kanilang advokasya dito lamang sa Believe Kami Sa'yo. Makakasama natin, Tito Jack, ang ating mga panauhin. Ikaw na pala magpakilala. Ako pala. Sige, makakasama natin ngayon sa Believe Kami Sa'yo ang mga nakakabilib na mga manunulat ng Sarangani Writers Ligo SWL na magbibigay information, inspiration, involvement at empowerment sa kabataang Pilipino. Huwag nating patagalin pa dahil andito na sila. Starting off with our first guest. Ayan, also known as Lolo Penguin. He is a published author who currently resides in Alabel, Sarangani Province. His earlier works were published in various zines in and out of Region 12. He is the author of the books Takoyaki Boys and Other Stories and Life Cycle of a Butterfly and the zine Amputation and Decomposition Tales of Eventual Decay, which was featured at the annual Sox Zine Festival. He is the current chairperson of the Sarangani Writers League, an organization that advocates for the cultivation and promotion of Sarangani Province's local literature and provides a platform for its aspiring writers. Ayan, ating pakinggan si Sir Carlo Baroca Espedillon. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon sa Voice of the Youth Network. Maraming salamat sa pag-invite sa amin, Papa Lem, Papa Jack. Thank you. Our pleasure, Carlo. Yan, thank you, Sir Carlo. Ito muna sa pangalawang guest natin. She is a student from the Mindanao State University, Jensan, currently taking a Bachelor of Science in Biology. She is an active debater, a writer, an artist, an activist, a journalist, and an aspiring scientist. Ang dami nun, and upcoming TikTokerist. Despite that her field leans more towards science, her passion towards arts still lingers. As she spent most of her time writing for self-satisfaction, and most of her works are inspired from her experience and on how she views the world. Ang ilan sa kanyang mga gawa ay nakapost po online as she seldom joins online contests, and her writing is mostly composed of poems and short stories which contains her rants and narratives on politics, love, and daily life as a student living under a capitalistic society. Kaya nyo yon! Ladies and gentlemen, Princess Hannah Peligro. Hi! Hello po, and to everyone who's listening right now. And I'm so glad to be here. Yan. Okay, simulan na natin, no, ang ating Believe Kami Sa'yo. No? Okay, pakilala muna natin kung ano ang Sarangani Writers League. Tanungin muna natin ang current chairperson, no, Carlo. Ayan. Well, nasabi kanina na ang Sarangani Writers League, ang kanyang main advocacy is bigyan ng platform ang mga aspiring writers ng aming province, and at the same time, i-promote natin ang local literature ng ating province. And it was established around 2017 kasama ng ating mga core founders natin na sila Sir Michael Jude Tumamak from Maitum, and of course our one and only Jenori Van Talpasain na miyembro rin ng Sox Writers, na isang grupo before na mga literary enthusiasts from all over the region.
So pag mahilig ka magsulat, Papalem, in na in ka dito sa SWL. Yes, so syempre mga grupo ng mga kabataang nagsusulat, no? At hindi lang 'yan, sinusulong nila pa ang kung ano ang lokal na literatura, no? Panitikan. Okay. Sige, may ibabahagi din si Princess. Yan. May karagdagan ka. Sige, mag-share lang kayo ng microphone. As a writer po na student, marami pa rin pong mga co-writers natin na hindi pa sakop ng isang organization specific for writing. So, ito po ang advocacy ng SWL na i-welcome ang mga writers na ito para ma-hone ang kanilang skills sa pagsusulat. Yan. Ganun talaga, no? Buti naman may mga SWL na tumutulong sa ating kabataan, no? Okay, sige, Tito Jack. Oo, may katanungan pa ako sa kanila. Actually, meron tayo ditong 11,000 questions. Wow! Ang dami na. Eto na nga, pangalawang tanong sa ating mga bisita ngayon. Gaano ba kahalaga na itaas natin ang awareness tungkol sa ating lokal na panitikan or ating local literature? Okay, so napakagandang tanong yun. First of all, napakaraming youth ng ating province and region as a whole na may potential and may passion, and most of all, meron talagang talent sa pagsusulat. So now, at the same time, we also believe na our literature is a part of our identity as a person and as a culture natin bilang isang Mindanaoan. And ngayon, ang kaming members ng Sarangani Writers League, we are trying to give them the chance na kahit pa paano mailabas nila ang kanilang mga literary passion. One thing kasi na i-post mo lang sa Facebook ano yung mga gusto mong i-publish But at the end of the day, kami sa SWL, ang aming core goal talaga ay mabigyan ng chance and avenue na ma-publish ang ating mga young writers. Yan po. Oo, naman hindi madali, no, yung magpa-publish tayo ng mga gawa natin at empowering 'yan actually, no. Kumusta naman si Hana ba, ay may mga na-publish din? So far po ang na-publish po na work lang is yung sa paghinga at pahinga, creative writing workshop, kung saan anthology po ito ng mga works from mga writers na sumali ng camp na yun po. Ayun, at least meron na, no? At ilan na ba yung mga miyembro ng SWL so far na? Yan, around 15 to 17 if I remember it correctly. At itong mga writers na ito they are covering various sectors ng ating province. Sa ngayon, most sa mga members natin ay kasama sa youth sector, pero meron din tayo mga professionals, mga publishers, and mga membro ng academic community. Ayan, embracing everyone, no? Yes, inclusivity ang ating target sa aming org. Kahit anong pa yan. Oo. Syempre, hindi lang pala estudyante yung mga nandito, kahit mga young professionals na Papalem ay kabilang sa ating SWL. Sino-sino kaya yung mga young professionals na nandoon, sir? May babigay tayo ng background lang siguro. Meron ba mga attorney, ganun, mga teachers? Yes. Ako personally, I am a freelance writer. Tapos meron tayo mga assistant lecturers sa MSU Jensen. Wow. And one of our honorary members, si Professor Rosel, is one of the professors sa MSU Jensen. Member pala si Ma'am Rosel. Yes. Honorary member. She's a member of Rosel Yes. Odensyal. Yes. Sarangani. Okay. She's a member of the, ano bang tawag sa English department na. Okay. Sige, ito na ang question ko. Paano nyo naman hinuhubog yung ating mga SWL paano hinuhubog ng SWL ang ating mga emerging writers dito sa Sarangani? Okay, so ito ang from years of experience. Try years of experience. Having natural talent is one thing. Developing it is another field na siya. So, sa SWL, we need to accept the fact na ang mga members natin, lalo na ang mga bago, may kailangan pang i-develop. And it also applies to our old members. Learning is constant And kapag naging stagnant ka na as a writer, you are no longer developing. It means na parang hanggang dyan ka na lang. And we don't believe in that. Sa SWL, we are trying to help each other na ma-achieve namin ang aming mga goals na ma-publish and
maihayag namin sa wider community kung ano man ang kwento ng isang sarangan at isang taong nakatira sa Rehiyon 12. Ayun, tama naman, no? Dapat mailagay natin sa panitikan, kumbaga creatively kinikwento natin, no? Ang anong meron dito sa ating lugar. Kaya, hindi naman natin tatanggi na very rich ang mga stories dito, no? Maya-maya mag-sample yan sila naman. Hindi natin sila papaalisin na walang sample. Ang maganda papalim do kasi yung isa sa mga advocacy nila, it's the contextualization. Kung ano talaga yung meron tayo na kwento ay mahahatid natin sa iba. Hindi lang dito siguro locally, but I think the target is nationally and internationally din para ma-recognize tayo. Okay, sige. Tito Jack, may susunod na katanungan ka. Eto naman, paano hinuhubog ng SWL ang ating mga emerging writers? Or sabihin na lang natin, may mga workshops ba na binibigay ang SWL? At para din, kung kanina natanong naman natin na yan, sa ating mga readers naman. Para sa ating... Gaano rin kahalaga na i-nurture natin, ilinang din natin sa kanila yung ating ginagawang advocacy sa literature. Okay, so aside sa centering around writers, we are also promoting the importance of reading local literature sa ating mga kabataan. So, nagko-conduct kami ng mga book giving activities. For example, one of our authors na si Sir MJ, meron siyang libro under the Adarna House, is yung Lakbay Masjid, na it tells about the various masjids in our community, and of course marami namang Muslim people sa ating province, and we are promoting this local literature of ours na binibigay natin sa mga community na feel namin ay kailangan nilang mabasa because it shows about their culture. Yes. So, yeah. Para rin naman sa mga outsider, o kumbaga, hindi native sa Sarangani, it's important na may mga stories tayo na about Sarangani kasi one thing to know about the place is the stories of the people. Kaya mahalaga talaga na may compilation kumbaga or mga works man lang tayong maipakita para sa mga tao kasi it's another way to boost tourism din. Yeah. Kasi 'di ba yung mga nababasa natin dito tungkol sa ibang lugar, 'di ba? Grabe tayo ka immersed no sa lahat ng mga ibang kwento like Makiling, 'di ba? Matuto iba sa atin tayo. Sa atin pa rin yung mayon, di ba yung mga ganon? Yung sa atin, sino ang humuhubog or nagtatry na i-express yung mga kwento-kwento dito? Yes. So kayo yon, ito yung mga... Tsaka yung isa pang problem natin is kapag tayo mismo na member ng literary community and as a casual reader din, kapag iniisip natin ang Sarangani province, ako mismo taga Sarangani, baka especially with this generation, may mga tao na they are experiencing a detachment from their own identity and culture. Ganun ba? Yes. May detachment? May identity crisis na nangyayari. Tama naman, oo. Sa paanong paraan ba? So, ako mismo, Sarangani, minsan maamin ko na hindi ko kilala ang probinsya ko minsan. Yung saying na huwag kang maging dayuhan sa sariling bayan. Yes. Sa Sarangani Writers League, we are trying to integrate ang identity ng ating province. Kung ano tayo, isinusulat natin. Kasi mahirap na makalimutan natin yung sarili. Diba? Kaya nga nawawala yung ibang mga literature before dahil oral lang yung sinasabi lang. Diba? Yung ganon, hindi na isusulat. Tama yun, approve tayo dyan, yung mga na-document natin. Kahit fiction. Yes. Diba? Included pa din doon. Yeah. Ang ganda ng sinabi niya, Papalim, identity information. Oo, ang ganda nun. Integration. Inspire. Identity integration, inspiration, involvement, and empowerment. Correct. Ang dami sinabi. Included lahat-lahat yon. Kasi napakaganda din naman talagang isipin na ikaw mismo na taga Sarangani o kung saan ka man, I think SWL really serves as inspiration sa lahat ng mga writers sa Soxargen. At kasi nga, 'di ba? For the whole Philippines, sa buong bansa. Sinusulong natin 'yan sila bilang change makers. Change makers talaga. Positive change makers, ganun sila.
Okay. Yes, Papa Lem. Ngayon naman, ikwento nyo naman kung bakit at paano kayo sumali sa SWL. Oh, yan. Meron Sige. naman silang mga sari-sariling kwento. Paano kayo napunta ngayon sa SWL? Paano ba nag-umpisa? Since 19. Ang tagal naman ng 19 na yan. Siguro bago ko simulan yung sarili kong kwento, let's start with our new member first. Ay, tama. Sige, si Hana. Tama, si Hana muna magkakwento. Alam ko na ang SWL nung pandemic time. At hindi ko alam paano mag-join actually. Kaya hindi pa ako naging member. Pero nung nangyari yung paghinga at pahinga, the creative writing workshop na ginanap sa Capitol, doon na time gitrain kami kung paano magsulat, gano'n. At nagsulat rin kami as an input, gano'n. And na-enjoy ko talaga yung experience niyon. Kaya, when I saw the post na they're hiring, looking for... They're hiring. May interview ba to? Kooperatiba. Joke lang. They're looking for members. Yes. Ginrab ko na yun yung opportunity. Ayun. Sa Facebook mo lang nakita? Or may nagsabi ba? Or? Yes po. Naka-follow kasi ako sa page. Ayun, avid follower. Kaya follow nyo na rin. Follow nyo na rin. Baka ma-inspire kayo sa mga mga kabataang nagsusulat, no? Yes po. Sige. Tama yun. Okay. Thank you, Hana. Sir Cardo. Carl. Ito naman si Cardo talaga. Hindi Paano naman, talaga hindi nagsimula? Hindi naman colorful. 2017, hindi pa ako published author nung time na yon. Freshman pa lang from college So, 2017, may nangyaring spoken word event sa Alabel National High School. Ito yung Bigkas Alabel. Bigkas Alabel. Parang Bigkas Kabataan Maya-Maya, no? Yes, para siyang Sige. Series of spoken word events na we are trying na ganapin in the 7 municipalities of Sarangani. So, after that, feel ko, okay, interesting. So, ayun, in-invite ako ni Sir Yado and the rest is history. So, naging published author ako partly dahil sa Sarangani Writers League and na-inspire kami na sana we can do the same to our new members. So, ngayon, meron kaming bagong generation of SWL members. Natagdagan kami ng 6 or 7. Talaga ba? Yes. Malaking number din yan actually, ha? Mahirap na nga yung maka-invite tayo ng isa na talagang dedicated, More on quality. Tama yan. Bago, not on quantity. Sabi ka, anong quality? Quality-er? Mali ba? Okay, magandang trivia, no? Kahit sinasabi natin hindi masyadong makulay, pero may punto doon na talagang ano ba tawag doon? Nag-change talaga ang life niya. Nag-change ang life. At dahil yan, syempre kung last week, Papa Lem, ang dahilan bakit nandito yung ating mga youthcasters ay ikaw, dahil si Sir Yado pala, siya palang dahilan kung bakit nandito si Sir Carl ngayon. Yan. I-shoutout natin ang ating kaisa-isahang researcher, coordinator, believe kami sa youth segment, producer. Ayan. January Vance Alfasain. Kompletong pangalan po yan. Na tinatawag din siyang Yado Caro. Ayan. Okay, maganda yan na i-share natin na kayo sa ating mga kabataan, pag may nakita kayong opportunity somewhere, Facebook man yan, nasabi, di ba, pag nag-spark yan, gawan nyo na ng paraan, sumali na kayo habang may energy pa. Energy talaga. Tumatanda kasi tayo, di ba? So, wala tayong energy, hindi na tayo makasali-sali. Kaya kailangan nilang i-practice kung ano yung craft nila and art. Okay. On to the next question naman. Ano yung expectations ninyo na ano yung mako-contribute na sa literary development sa Sarangani ng ating SWL? Well, the only direction is forward. So, hindi na, nandyan na yung momentum natin starting nung after pandemic, ang daming kailangan gawin. So, we conducted workshops, we conducted various activities, and ang goal natin dyan, ang main goal talaga natin is matulungan ng mga young writers natin to get their own works published. So, paano kami makakontribute sa ating goal na ito? Marami kaming writing projects and meron kaming plano na writing literary related collabs with other literary movements sa ating region. Collabs, with the expectation naman po, as a beginner,
beginner pa kasi ang turing ko sa sarili ko when it comes to writing. So, I really hope na I can improve as a writer and I can see naman na hindi lang writing skills ang gina-improve ng SWL. Okay? This opportunity, it also boosts our, skills towards people. Correct. Yes. Sociability. So, when you join SWL, it's not just about writing, but you'll also learn many things as well. And with the contribution po sa literary development as a person with different views in the world, because may iba-iba naman tayong pananaw sa mundo, I can contribute this by also providing my insights on what Sarangani is, kung ano ang paningin ko sa Sarangani as a kid, and as a young student. Yeah, yung personal experience mo. Iba-iba naman talaga tayo ng experience. Paano natin maikukwento ang ating karanasan sa Sarangani, 'di ba? Yung iba see a sunset as something na parang hopelessness. Yung iba talaga yun yung pang-relax time na nila. Ay, bukas ulit, makikita ko ulit ito. Parang gano'n, no? Gusto niyo yun. Kayanan niyo yung mga ganong logic yun. Kasi kayo, naiisip ng iba, natatalo ng iba, Papa Lem, it's what we call relative, no? Relative. Kung what is beautiful to you may not be beautiful to others, diba? So, may pa-theory tayo. Teacher Jack, yes. Yes. We're learning from our guests. Saka aside sa pagsusulat, hindi lang naman namin tinutulungan ang aming mga members to develop their writing skills. True. Parte na rin dito ang paglinang sa kanilang community engagement abilities. Kasi ang SWL is also a community-related organization, and tinutulungan namin ma-improve din ang kanilang leadership skills and their ability to connect with various institutions, let it be NGOs or government, para kung meron kami mga kasama sa lipunan na may shared vision with us. So, 'di ba, matutulungan namin sila na how to deal with them to establish a better program na ma-fulfill natin ang advancement ng culture and literature ng aming rehiyon at ang aming province. Ayan, nice answers, guys. And ito naman, pag-usapan natin ang accomplishments, no? Yung mga nagawa nyo ng projects at yung mga sinasabi mong collab. Sino ba yung nakaka-collab natin? Iba na yung mga term na collab ngayon, pero sa atin dito sa Voice of the Youth Network, ang collab, sino yung partnership. Nakikipagtulungan kayo partnership. Sinong partners natin dito? In terms of accomplishment, marami. Char. Isa-isahin natin. Yung mga natin, pinaka malaking accomplishment. Top 3, top 5 siguro. Okay, first, merong series of spoken word and poetry reading events ang SWL. First and foremost, ito yung Bigka Sarangani, and I believe na na-mention ko ito sa ating last program na meron kaming ginanap sa Calunbarak Skyline Ridge. Ay, malamig na lugar. Di pa tayo nakapunta dyan, Oo nga. Kayo pala. Kami na. Yes. Tapos, speaking of collab naman, last year merong ginanap writing workshop ang SWL in partnership with the Sangguniang Kabataan of Alabel. Ito yung kung saan kasama last year si Hana. Ito yung Pahinga at Paghinga writing workshop na kinonduct namin to be a part of the Mental Health Awareness Month and the National Reading Month the next month, kasi Soxin Fest din nun eh. Hana, baka gusto mong i-share yung mga chorba? Gusto ko yung mga chorba. Sige, anong mga chorba mo dyan, Miss Hana? Nice talaga yung Paghinga at Pahinga, the writing workshop, kasi hindi lang talaga about writing ang ginagawa namin doon last year. And also to get acquainted with people na nagasulat rin. Kasi iba rin kung you have that conversation with someone new na same interest. Ganon. So there may mga brainstorming activities. Meron ding mga lectures about basics in writing, and also mga get-together activities like mag-spoken word poetry sa harap ng maraming writers din. Kaya
if ever there is an opportunity like that sa mga willing mag-join, grab it ahead kasi talagang makaka-learn kayo sa mga pa-writing workshops. Oo, yung parang hindi mahihiya yung kabataan natin na mag-express ng kanilang sarili, yung spoken poetry ninyo, no? Yun talaga yung ano ba tawag doon, yung pinaka mother project. Yes, flagship program. Yun. Flagship namin siya, pero na may diversification din ng SWL sa genre kasi oo nga. Yes. Oo. In this year alone, meron kaming 3 authors na nakapag-conduct ng kanilang book launching activities. First is ako. I had to. Yes. Hindi, ako yung nauna. Oo. Anong libro yun? 2 libro ang genre ko. Dalawa pa nga. Oo. Di ba? Dalawa. Yung una ko yung dala kong libro, short story collection. Yes. And yan yung Takoyaki. And Takoyaki Boys, tsaka Life Cycle of a Butterfly. And then followed by a former chairperson and currently assistant lecturer sa MSU Jensen, si Sanya Angel Eva Polinar. Yes. Si Miss Maitong. Miss Maitong Taray pala. Sanya. susunod makakasama na. Puhon. Puhon. Yung kanya naman is focus sa children's literature. So ito yung gusto maglupad ni Bangsi, which is yes. Para siyang mga kwentong pambata. Kwentong pambata. Speaking of, yung kanyang book na yung kanyang gusto maglupad ni Bangsi is featured sa Germany ngayon. Nilupad ko sa Germany. Yes. Lumipad na talaga ng tuluyan talaga. Yes, na-featured siya sa Frankfurt Book Fair. Yes. Frankfurt. Yes, hindi ko ma-mention yung German name kasi hindi ko siya alam i-pronounce. Pagkapigkas din. Yes. Basta Germany siya. Yes. Okay. Tapos yung third naman is yung kay Hana at Olisenya, yung Jonas Nobela sa wikang Cebuano, and also one of the first novels to my memory, if tama ang pagkaalala ko. Hers is one of the first novels na galing sa Sarangani. Yun ba yung the first novel? Yun pala yun. Na iba na pala. Sorry. Hindi yun. Kanta kasi yun. Kanta yun. Ang ganda lang. Minsan nalilito lang talaga ako dito sa ating mga kasi may nagkaka-technical din tayo minsan sa ating namamash up tuloy. Nawawala ni pati yung mga lyrics at music natin. Okay, sige, next question mo dito, Jack. Sige. Syempre, nasabi na nila yung kanilang accomplishments and collabs, yung mga partnership projects nila. Ngayon naman, let's talk about upcoming projects and events. Siguro ngayong Oktubre and last quarter ng taon. Yes. Frankly, napakabigat ng aming November. Talaga. Maraming activity ang Sarangani Writers League together with other organizations na literary based around the region. For example, first muna yung sa SWL Center muna. Meron kaming pinaplano na anthology project na featuring works that are written ng mga new and old Sarangan writers. And this November 24 to 27, gaganapin ang SOX Writers Workshop na gaganapin, pina-finalize na namin ang mga detalye, pero most likely ito gaganapin sa Mindanao State University in partnership with the Maratabat, which is ito yung bagong writers org ng MSU. Parang sister organization ng SWL. Parang ganun na rin. Independent siya. Independent. University-based siya. University-based. Partner niya. Yes. Partnership with schools. Yeah, sa wakas meron ng writers org mismo ang MSU. Yeah. May mga English club naman, pero iba yung writers. Writers group pa. Forte nila pang writing, pagsulat. And then in November 30, gaganapin sa Tacorong City ang Sockzine Festival. Ito yung layo na narating nyo, ha? Tacorong na kayo. Tacorong na agad. Ito ay partnership na with the Triduck Zines na ito yung kanilang literary org na more on published sa alternative publication. Ito mga event na ito ay ito yung isa pa na illustration workshop na gaganapin sa USM Kabakan in partnership with Aklat Alamid. Kasi itong mga event na ito ay sponsored by the National Book Development Board in partnership with Aklat Alamid and the other literary orgs sa region.
Yan. At least yung mga illustration kasama na yan. Kasi pag may kwento tayo, no? Mas sila na maganda na mismo ang mag-illustrate. Illustration, talaga importante. Hindi ko alam paano magaganyan Kaya pupunta tayo doon. Sa Tacorong, no? Workshop sa Tacorong. Ang layo-layo. Sasama tayo sa kanila. Hindi naman mabigat yung November nila. Hindi masyadong mabigat. Sivap lang. Joke lang. Sivap, malaki pa lang sivap. Ayun. Papalem, pag-usapan naman natin ngayon kanilang mga works nila, yung mga naisulat nila. Sige, tama. Ito na talaga. Yung pahinga at paghinga. Sabihin na lang natin, alam ko marami silang papalem na naisulat, pero ano yung isa sa mga paborito nila? Paborito. Oo, at talagang na-attach sila. Nakaka-touch. Ay, na-attach. Na-attach, Mauna mo na si Hana kasi si Hana, sige. Si Hana, sige. Miss Hana. Okay, so, ang usual kong sinusulat po is tula and short stories. And kadalasan sa short stories ito is fiction. So, ang mga tula ko, nakatambak lang yan sa notes ng cellphone kay hindi ko talaga yan gina-post. Kasi, bakit? Same kayo ni Papa Lem. Sa notes lang, hindi nagagawa. May ibang tula kasi na dedicated sa isang tao, ganon. At dahil dyan, ating i-welcome ngayon, ating isang panauhin. Wala. So, hindi pwedeng i-post. Kasi, alam na talaga. Special. And with the short stories naman, nasa notebook ko lang din sila. Di ko usually gina-post. I think yan ang mga things na i-work on ko. Oo, talaga. Oo. Nangingialam. Kasi totoo naman na piling-pili din yung mga pinapublish natin na mga nasusulat natin. That's why yan po ang project. Parang naiiyak si Hana sa yan po ang wala naman tayong wala decision sa emosyon. Wala naman tayong music na nakakaiyak. Wala Pinangunguna. Oo, sige lang. Tapos, sige. Yes, patuloy. I think yan po ang thing na i-work on ko as a new member of SWL since most of them are already established writers na. So, I want to gain traction din ng audiences as a writer. Pero Miss Hana, isa sa mga matanong ko lang, ano yung isang naisulat mo na short story na masasabi mong paborito mo bilang isang writer? Ang mga short stories ko kasi, alam ko ang plot pero hindi ko na ang title. Pero yung bago lang last year, yung about the Squidward, yung POV ni Squidward, but ang setting niya ay very much gloomy. Talaga ba? Meron palang ganun. Napapanood ko kasi si Squidward, yung mga ganyan niya. Of course, sa SpongeBob si Squidward, diba? Yung para sa mga hindi nakakaalam, kung hindi general knowledge. Diba, very, siya, malungkot. Diba? Yes. Ganong atake. Bitter, grumpy. Diba? SpongeBob. Palaging naiinis kay SpongeBob. So, parang nagkaroon ka ng perspective na ano kayang kwentong meron siya. I can relate to him kasi po. Kaya I wrote it and titled it Squidward's Ink. At yun, alam niyo naman yung ink, it's dark, it's void. Octopus ba siya? Squid nga siya eh. Squid siya. Oo nga sabi ko nga. Intriguing. Tinanong ko pa eh. Intriguing tuloy yung sinabi ni Miss Hana na nakaka-relate siya. Meron ka bang experience na nakakainis na kapitbahay? Na gusto mo kapitbahay ni Miss Hana dyan. Gusto mong tapunan ng ink? Ganun. I grew up optimistic po kasi, but it's different when you get mature and it's not all fun anymore. So I can relate to SpongeBob and I can relate to Squidward, but as an adult dealing with adulting, of course, you can relate to Squidward. Tama. At least naman ganun yung mga expression mo, no? Para lang hindi mo para hindi lumala yung inyong mga depression o mga experiences na hindi magaganda. Yun na yung tawag na anong akda yun? Yun na yung iba pala yun. Iniisip ko yung kanina pahinga pala. Ayan. Okay, sige, may dadagdag ka pa? It relates since you mentioned paghinga at pahinga po, that's why I wrote that because of that creative workshop because it talks about mental health. So I anchored it doon
po. I love it. No? Yung parang ganun, no? Bagay na bagay sa mga... Sabi niya kanina ni Miss Hana, mental health. Ngayon, iimbitahin ka din ng aming ano dyan. may mag-iimbita sa'yo dahil ang Voting Network ay may mga shows about mental health. No? Yes, we have Mind Speaks. Mind Speaks tayo na online podcast. Okay. Sige. Bukod doon sa Squidward's Inc. and Pahinga at Paghinga, yun ay, meron ka pa bang ibang works na i-share? I'm currently working on po ngayon sa entry ko po sa Sarangani Anthology, which is babasahin ko po mamaya. So, abangan natin. Abangan nyo na lang po. Sige, kay Carlo muna tayo dumako. Carlo muna. Sige. Kung may dadagdag ka pa or babasahin nyo na. Ay! Joke lang. Yung genre ko mostly is flash fiction talaga and short story, but I'm trying to diversify my field of expertise. Talaga ba? Yes. Kasi 'di ba identity, tinatry ko gumamit ng local languages na available sa ating region. Yes. And meron akong zine na i-release for the Zoc Zine Festival na more on the tales of a migrant siya kasi hindi talaga ako native. Mindanaoan So, saan ka galing? Taga Bulacan. Bulacan. Yes. Bulacan, no? Oh, yes. May kasama ka. And that is the reality of a Mindanao person kasi halo-halo tayo dito ng mga natives, meron tayong mga settlers, at meron din mga migrants, diba? Yep. So I'm trying to capture the experience in my next zine. And kung mag-advertise ako dito. Okay. Ano yan? Pwede. Kung sabi ko nga, ang aking sinusulat ay mga short story flash fiction and naka-encapsulate siya sa aking second book na Life Cycle of a Butterfly. Okay. Na mabibili niyo siya sa... Yan, mabibili siya sa Shopee ng 8 Letters Publishing House. You can check the links on my pinned post sa aking Facebook, Carlo Barroca Espudillan. Yes. Iyon, no? Bisitahin nyo na yan, ha? Pag hindi kayo bumisita doon, nako, alam nyo na, ha? Wow, may pagbabanta. Mapuputol ang life cycle nila. Yes, ng butterfly. Charot lang. Okay, sige. Parang gusto na nating mapakinggan, no? Yung kanilang mga naisulat nila. Sige. Sino ba ang gustong mauna na? Hindi sa pagbabasa. Baka misinterpret na naman na tayo. Ayan. Sige, si Hana na. Okay. Ano yung pipresent mo sa atin ngayon? Just like I said po kanina, ito po ang entry ko sa Sarangani Anthology na ila-launch by... Maybe next year. But, okay. Ito po ay pinamagatang, this is still tentative, but it's entitled Silang Nagkit-Kit sa Baro. Oh, Bisaya. Yes, okay. It's mix po ito ng languages. Mekos. Mekos may insan. Subtitle na lang daw sa mga hindi nakakaintindi. Okay. Most of it is naka-Filipino po. So, alright. Okay, so this is the excerpt. Sapagkat habang nakakagalaw sila at nakakatago ng anyo, ang mga tao ang magdudusa. Silang nagkitkit sa baro o nagbuslot sa bilao ang tunay na may sala sa pagkagutom ng mga tao. Na habang sila'y nagkakalat ng lagim, wala tayong takas sa kamatayang kahahantungan natin. Sila ang mga peste. Sila'y dapat napatayin, itapon at ipalibing katulad ng ginawa nilang pagsayang sa mga bigas na sana'y nakahain sa aming hapagkainan. Then po, ang isa sa mga lines doon sa short story na... Syempre, konti lang. Hindi namin tatapusin yun. Mga, mga nanira. Habang nakikinig ako kanina, Papa, parang naiisip mo yung kasalanan mo. Ano bang kasalanan ko? Parang kasalanan ko. O sabi ng ating station manager dito sa Mega News FM, maganda daw yung tinig. Congratulations. And thank you so much sa pakikinig. Pauwi na si Sir Ralph Llorada. Salamat ha. Nindot ang tingog sa ere. Okay, sige. At may dadagdag ka pa ba doon? Saan ba siya maaabangan next year? Yeah? Parte po yun ng Sarangani Anthology in which ang Sarangani Writers League ay nag-compile ng mga mga works ng mga writers po ng Sarangani. Alright. So, if ever malalunch yun, kita-kits na lang. Abangan natin yan. Thank you, Hana. Ngayon naman, si Carlo. Ano naman ang iyong ibabahagi sa aming
story or excerpt ng iyong gawa. So, masyadong mahaba ko short story eh. So, Oo naman. yes. Sige. So, tula muna. Ito ay mapapublish sa aking second zine na ngayong November. First time itong maririnig ng mundo, Charla. Wow! Exclusive sa Voti Radio. Tapos pangit pala, no? Joke lang. Hindi, maganda yan. Joke lang. Ang title nito is Pagbalhin. Alam ng bahay kung siya ay iiwan. Nag-iiba ang kanyang amoy. Amoy mothballs at alikabok. Amoy pinaglumaan, amoy lupa. Nailabas na ang mga estante. Nasa truck na ang mga mesa at upuan. Nakatayo na sa labas ng gate ang electric fan at TV. Kinumutan ng trapal ang appliances para di mainitan. Mas tumalaki ang espasyo sa gitna ng 4 na sulok. Hindi naman ganito no nagsisiksikan pa tayo. Tumatawa, nagmumuruhan, nagchichismisan. Hindi ganito ang bahay na aking kinalakihan. Napakatahimik, napakalaki. Kahit ang munting bulong binabalikan ng malumanay na echo. Namamaalam ba ang mga iniiwan na bahay? O tinitingnan ka lang nito habang kayo ay lumalayo? Para ba itong aso naghihintay sa may-ari na hindi babalik? Hindi ko alam. Nakatayo tahimik lang ang bahay noong ako ay umalis. Gusto mo yon? Ngayon, wag ka nang maglipat ng bahay, Papa Lem. Susundan ka pala ng tingin ng bahay eh. Oo. Kwentong bahay ito. Ba't ganon? Anong hugot mo doon? Naglayas ka. Kasi palipat-lipat kami ng bahay and to be honest, makabahan ng lupa everywhere. So, nasasanay kami sa mga house for rent. And until now, naka-rent pa rin kami. Ganun. Yes. So, yon. Tama yun. Kumukuha ka sa mga experiences mo talaga. No? Creatively na sasabi mo siya sa makatang paraan. Totoo. Gusto yung sinusundan ka ng tingin habang pumapalay. Nag-e-echo daw yung mga boses. No? Nasa perspective ng ng mga objects, no? Inanimate objects. Imagery. Imagery. Yes, that's the beauty of writing. Right. Kasi kung hindi ka brave enough na i-share na parang non-fiction, pwede mo siya itago sa fiction at poetry. Tama. Okay, eto na. Sige, at wala na para tayong oras at meron pa tayong isang because madalian lang naman. I-share nyo na ang ating SWL social media accounts. Yan. Yes. Personal accounts nyo rin. Go. Okay, so maraming salamat sa pag-invite sa amin, Papa Harlem and Papa Jack. Maraming salamat sa Voice of the Youth Network. Mawa-follow niyo po ang official Facebook page ng Sarangani Writers League sa pamamagitan ng pag-like at pag-follow sa aming official Facebook page. Available din po kami sa Instagram na with the same username. At sa aming mga personal writers, ako po ang chairperson, si Carlo Barroca Espidillon. You can follow me on my Facebook account, personal Facebook account, and my Facebook page na Tales by CB Espidillon kung gusto niyo makakuha na updates sa aking author life. Hana! Go, Hana! So far, wala pa akong page for my writing, but you can follow me on Facebook, Twitter, and Instagram. Just search Princess Hana Peligro. Yun lang po. Ayan, maraming salamat ating mga panauhin mula sa SWL. Ayan, maraming salamat Sir Carlo and Miss Hana. Ika nga sa Pochology, walang nagsimulang magaling, nagsimula lang, kaya naging magaling. And tunay na katangi-tangi, kabilib-bilib at kamangha-mangha dahil sa mga naibigay yung information, inspiration, involvement at empowerment sa araw na ito. Sa ngalan ng isang voice master ng Pilipinas, Pocholo Gonzales, ako po si Papa Lem, Harlan Jude Ferolino, Executive Director ng VOTI na nagsasabing Carlo Barroca Espidillon at Princess Hana Peligro, believe kami sa iyo. At syempre, tuloy-tuloy na natin ang ating segment dito sa ating VOTI Radio Episode 2. Kayo pa rin nakikinig, syempre sa 105.1 Mega News FM. Ayan, Tito Jack. Sino na ang ating panauhin for today? Yan, Papa Lem, dumako naman tayo sa ating susunod na segment, ang Bigkas Kabataan. Ayan. Ang ating kasama ngayon, he is a 19-year-old resident of Lunpadido in Malapatan, Sarangani Province. He's currently a first-year college student pursuing a Bachelor of Arts in Filipino at Mindanao State University. Ayan, his true passion lies in writing poetry and children's stories with a heart full of creativity
and a deep love for storytelling, our Bigkas Kabataan guest aspires to create literary works that captivate the hearts and minds of readers, bringing joy and inspiration through their words. Mga katinig, ating palakpakan, Gian M. Dayang. Bulong ng batang pinabayaan. Sa lupain ng pangarap, may mga batang nalugmok, mga musmos na nilalang, hang kinabukasan ay nagluluksa. Batang buhay pero patay ang kinabukasan ng tulakong bino. Sa kanilang mga mata, luhay, sumisilay, laman ng kaluluhang nasa hukay. Hang araw nila'y walang liwanag, dilim, hang sumasalubong, sa kalya'y naglalaro. Ngunit ang kasiyahan ay nawala na. Inakay ng kalumitan, binuhusan ng malupit na ulan. Inosenteng mga kaluluwa, kinuha ang pag-asang dating nasa kanila. Kumakalam ang sikmura, gutom na nakakabulag sa pangarap. Hang bukas ay malabo, hang apunay ay inaasam. Batang buhay pero patay ang kinabukasan. Sa kawalan ng pag-asa, nauupos ang mga pangarap. Sa gitna ng kawalan, natahimik na dumadalaw hang kanilang mga laruan, saksi sa kanilang pagkabigo sa mundong walang pakailam. Kaya paano pa mabubuhay ang isang bata kung bumubuhay pa ito ng isang bata? Mga batang iniwan ng mga magulang, mga batang hinayaan na lamang sa lansangan, nabubulag sa pangungulila hang kanilang mga pusong sugatan. Ngunit sa likod ng dilim, isang sigaw ang tumitindig, mga tinig ng hustisya, tumitindig para sa mga bata, bumubulong ng tagapagtanggol, humahakbang ng malakas upang ipaglaban ng karapatan, hitapon ang kahapong malupit na sumasakal. Mga batang buhay pero patay ang kinabukasan ay muli nang bubuhayin sa mga taong may malasakit at naglalakbay hang panawagan, bigyan ng edukasyon, pagmamahal at kalinga na tunay upang ang bawat musmos na nilalang ay mabigyan ng magandang kinabukasan. Ang nais ko lamang na sa bawat araw na tayo naglalakbay, pansinin natin ang mga batang nasa lansangan, huwag hayaan at pabayaan, bigyan natin sila ng pagmamahal. At ang nais ko na sana kapag tayo naglalakbay at may batang makita, bigyan natin sila ng pag-asa at pansin at huwag hayaan na lamang sa kalsadang nag-iisa. Maraming salamat po. Ayan, siyan po ang ating Bigkas Kabataan guest, Gian M. Dayang. Magandang hapon, medyo madamdamin at strong emotions ang ating tula ngayon. Bati ka muna, Gian ba or Gayan? Gian. Ayan. Isang magandang hapon sa lahat. Very short lang din. O may shoutout ka ba? From Mindanao State University, tama? Yun, nais ko lamang batiyan ang aking mga pamilya, lalong-lalo na sa mga kaibigan at sa mga kasamahan ko sa SWL. Binabati ko kayo. Isang magandang hapon. Ayun, sige, pag-usapan natin ng saglit yung iyong gawang tula, no? Bakit medyo madamdamin? Talagang mabigat. Oo. At tungkol saan ba ito, no, para sa mga ating kabataan, no? Yung tula ko is para sa mga bata kasi nakikita natin ngayon ang mga bata natin mas pinipiling magbanat na lang ng buto kaysa mag-aral sa paaralan. Kaya kung ganun palagi ang sistema ng ating mundo, hindi tayo makakabuo ng isang mapayapang lipunan kung ang isang bata sa bata pa lamang ay nagbabanat na ng buto at wala nang masyadong kalaman. Yan pa. Paano pa siya bubuhay ng ibang bata? Gusto ko yun. Yung parang saktong-sakto din naman sa ating balita kanina, no? Teenage pregnancy and early parenthood. So, parang alam mo yung pag-uusapan namin ngayon, Gian, nag-research ka. Meron ka bang script namin? Actually, nakita niya yung script natin. Ayan, sige. Paano ka naman nahilig dito sa pagtula? Nahilig ako magsulat ng tula is noong grade 6 ako. Sa pagpasok ko sa kwarto ng kuya ko is nanonood siya noon ng spoken word poetry. At doon ako na-intriga na ang ganda, bakit di ko subukan. Hanggang sa yun pinagpatuloy ko lang hanggang sa napadpad ako sa Sigaw General noon. Okay, ano yung Sigaw General? Ang Sigaw General noon is yung grupo din na mga writer, ng mga spoken word. Yung nag-spoken word talaga. Tapos napadpad ako doon hanggang may mga writers doon na tumulong sa akin hanggang sa ngayon lang na is na sa wakas kasi pangarap ko mapasali sa SWL. Ayun. Pangarap makasali. Niya, di ba? It's a dream come true. Napasali ako sa SWL at
feeling ko mas nag-e-improve yung aking... Tama yan. Tama din naman yan. Oo. Lahat naman na nag-umpisa, di ba? So, yun. Sa pagsali at nag-i-improve na siya. Congratulations. At sana more, ano ka pa ha, more, ano ba tawag nito? Spoken word, poetry, mga tula. Nagsusulat ka rin ba ng mga short stories? Hindi naman. Di ba? Gusto niyo SWL is the influential of the town. Of the town. Sige. Di ba nahanap ko na yung mga laugh track natin dito? Totoo, nandyan na. Pinasimplihan lang eh. Siyempre, ganun talaga. Totoo. Tito Jack, may last question ka ba sa kanya? Anong edad ni Gian nag-umpisa na magsulat ng mga spoken poetries? 14 years old. 14. Ang bata mo pa. 14 pala. 14. Ang umpisa ng pagsusulat ni Gian. Yan. Ayan, so maraming salamat sa iyo ha. May pa-shoutout ka ba na iba? Sige, ihabol na natin yan. Wala na po. Wala na daw? Sigurado? Sabi dito. Parang nag-comment eh. Wala naman. Ayan. Sige, may mga nagko-comment nga dito sa ating Facebook Live. Ayan, maraming salamat. Nasa-shoutout sila sa iyo, Gian. Si Aini Rose Sanico, si Bani Bandibas, mga Lodi. Tsaka si Ida. Si Ida Pangato. Ida Pangato. Maraming salamat sa mga ating tagapakinig at mga live watchers, viewers. Okay, again, maraming salamat, Gian. Together, shout it out and be heard. We have the youth power. Alright, sige. At batiin pa natin yung ibang nagko-comment dyan sa ating Facebook Live, Tito Jack. Ayan. Dahil hahanapin ko yung mga what do you think nila, saglit lang. Nagpaalam ako sa station manager, pwede po bang mag-OT ngayong araw? Ay, pwede. Sumagot ba? Hindi. Wala pa lang sagot. Sige lang, go lang. Ano tawag dito? I-shoutout mo na dyan. Ayan, actually na-shoutout na natin yung mga mga viewers natin, Ida Pangato, Aini, si Bani, at ikaw din, ka din dito, sabi mo dito, great job, Youthcasters. Ayan, maraming salamat sa ating Youthcasters kanina, si Lorraine, sino pa bang Youthcaster kanina? Si James, grade 10, tsaka grade 11. Grade 10 and 11, from Ireneo. Kung gusto nilang bumati dito ng live, pwede silang pumasok dito, habang hinahanap ko ang mga kasagutan sa ating Voice of the Youth Network. What do you think? Ayan, ang ating mga Youthcasters, umpisahan natin siguro kay James. Ayan, James, bati. Bati ka muna dyan. Anong nafe-feel mo na Youthcaster ka namin today? Medyo masaya. Medyo masaya ka sa lagay na yun. Masaya na kinakabahan. Okay naman ang performance. Si James ay grade 10. From what school? Ireneo Santiago po. Ireneo. Parang katunog ng Ireneo de Jan. Taga saan ka? I'm from Ireneo. Ireneo Santiago. Okay. Baka may gusto kang batiin, mga teachers mo. Wala. Wala na daw. Wag na, baka magkaroon pa ng Ayan, eto naman si Lorraine. Boyser. Ayan. Kakaiba yung pangalan, Lorraine. Yes po, Lorraine Boyser. I feel so happy kay sa opportunity since this is really my passion, no? Tapos, ang mga tao dali very easy to be with ba? Dali, very approachable kaayo sila. So, shout out sa akong mga classmates na nagganto sa live. And of course, sa akong mama na very proud. Kinag-chat yun siya. Congrats na. Yay! Congratulations. Thank you. Nakaka-happy yung mga ganito na we're giving opportunity sa ating mga passionate na mga bata na kabataan talaga ha, from 15 to 30 years old. At alam mo ba, Papa Lem, na nakita lang nila ito sa Facebook post lang. Kumontak lang sila kaagad. Syempre, makakaulit pa yan sila dito. Totoo. I-develop natin yan. Every week, bagong Youthcasters at pagdatapos na rin lahat, ulit tayo. Ganun talaga yan. Ganun lang. Rotational. At syempre kasama din natin ngayon, Papa Lem, ang ating Ilbok Senador Triviador. Nandito si Kuya Navi. Kuya Navi, maraming salamat sa trivia. May babatiin ka ba? Alam na nila yon. Ito, meron dito mga entry sa What Do You Think? Kasi ang tanong natin, kung may isusulat kang maikling kwento, tungkol saan ito at bakit? Ang sabi ni Aina Rose, kung may isusulat daw siyang maikling kwento, yun ay tungkol sa lola niya na si Lola Violi. Kwento ng pagmamahal sa kanyang apo. So, gusto niya isalaysay sa lahat kung paano niya ginawang matapang na babae si Aina Rose. At isa din siya sa mga naging inspirasyon ko na makapagtapos ng pag-aaral at lumaki sa lola
At halos childhood memories niya raw si Lola Violi. Siya yung may malaking ambag doon, and sarap daw magmahal na nag-iisang Lola Violi ng buhay niya. Ayan. Thank you, Aini Rose. Kay Michelle naman, gusto niya raw isulat yung CVAP journey niya, at para sa mga PWDs na she wants to empower them that despite their disabilities, our disabilities, they are human beings na dapat makatanggap ng love, understanding, and compassion. No man is an island, kaya dapat we know how to sympathize and empathize with them. At sabi ni Kangel Salvador, na magiging youthcaster din natin. Nasaan na si Kangel? Di siya na pumunta dito, no? Sige, si Kangel Salvador, trabaho man ninyo na, sabi niya, is actually heartbreaking. If I were to write a short story, English pala to, it would probably be for the acknowledgement of student leaders. Despite their significant effort and personal sacrifices, ang contributions daw nila ay often taken for granted because of that title na student leaders. At sabi ni Bani Bandibas, gusto niya raw na magsulat sa mga langaw na pagod ng palaging nahahampas. Oy, ano creativity yun, ha? Deserve nila ang insect rights. Simula pa lang pagsilang at itinuring na silang salot. Hanggang sa magkapamilya na, gusto lang naman makaprovide sa kanyang pamilya, tapos mamamatay siya. Paano ang pamilya niyang gutom na naghihintay sa kanyang pagbabalik? Mga langaw na hindi alam o hindi naman ginusto na mabuhay sa karumihan, ngunit sa ganito lamang nila na nagpasa ng araw-araw na paglipad sa himpapawid ng matinding kahirapan. Ay, naku po. At ang kwentong yan ay ating aabangan sa susunod na segment natin. Grabe naman si Bani, mga langaw. Langaw. So yun lang naman ang ating what do you think comments for the week? Nasamid ako, number nga. Pinoy. Sorry. Iba-iba yung napiplay na natin, no? Ayan, ang programang ito ay hatid sa inyo ng CVAP Inc., Mega Pure Herbal Coffee 12-in-1 Mix, Mega Pure Herbal Capsule, at Mega C Plus. At thank you kay Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez sa ating CVAP program, and lahat ng mga nanood at nag-share ng ating Facebook Live. Tito Jack? Of course, wag natin kalimutan, Papa Lem, Creative Voices, The Voice of Creativity, Meta Voices, at sa ating Mama Nonski Salon. Thank you so much. Purok Malakas, no? Public Market. At yan po ang mga programang hatid namin sa inyo sa linggong ito para sa Voti Radio. Sa ngalan ng aming mga news at technical staff, Sir Gab, at sa ating station manager ng 105.1 Mega News FM, Jensen, Ralph Liorada, ako pong muli ang inyong katinig, Tito Jack. Jan Anthony Kabuga ang nag-iisang The Voice Vision ng CVAP Batch 10 at Voice of the Youth Network, Boses ng Kabataan sa larangan ng edukasyon, ang boses sa matulog na posibilidad. Nag-iiwan ng mga linyang pagbusilak na puso, malawak na isip, at tamang pag-uugali ang puhunan, mavovoti ang maipahahayag ng boses ng kabataan. Sa ngalan na nag-iisang Voice Master ng Pilipinas, Pocholo de Leon Gonzalez, ang founder ng Voice of the Youth Network, Creative Voices, the Voice of Creativity, Certified Voice Artist Program, at ng CVAP Inc. Ako po ang inyong katinig, kababayang kasangga ng kabataan, Papa Lem, Harlem Jude Perulino, your one and only Voice Papi, at Executive Director ng Voice of the Youth Network na nag-iiwan ng mga katagang aanhin pa ang boses ng kabataan kung hindi naman ginagamit sa kavotihan. Kasama ang buong puwersa ng Voice of the Youth Network at 105.1 Mega News FM, General Santos. Ano ba? Ito ang Voice of the Youth Radio. We're the voice of the youth. Was driven by the fire inside of you. Was hoping they could recognize you. The poison of the world is killing you inside, and you're locked with limitations. Close your eyes, imagine the future. You can reach the skies if you wanted to. Inform and inspire, be involved in power. We are the power, we're the voice of the youth. Rise up, let the world know. Stand up, come together. Shout it out and be heard. We have the youth power. We can make the difference. Let your voice
Open up your eyes, listen to the voice inside. Light up the fire, burn it bright inside you. Embrace your path to pave your tomorrow. And don't forget we're here for you. Just go on forward, believe that you can, and you'll achieve what you want if you believe in you. Let's do it together, united we stand, 'cause if we go together, we have the power. Rise up, let the world know. Stand up, come together. Let's shout it out and be heard. We have the youth power. We can make a difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Talk about living your life. Talk about living your future the way you want it, it's supposed to be. We'll be happy, you and me. Break your walls, step ahead, stop living the people's dream. Start believing in yourself, start believing what you can achieve. Hearts is a plate with our cooperation, all initiation. Dream big dreams, please demonstrate with all your strength, so we can scream that we're the voice of the youth. Rise